What's up mga masters, mga bro, welcome back ulit dito sa ating channel na Electronics TV. So for today's video mga master, ayan may ayusin na naman tayo. So isang Kapitan 2 na platinum. Ayan, platinum Kapitan 2. So ang issue nito mga master, ayan, saksak natin. So issue nito, walang power. So ayan. So wala siyang power, tapos ayan, bukas na siya. Yan, basag na yung warranty seal niya. So ibig sabihin nito, hindi tayo yung unang makakabukas nito. So ayan, bubuksan ko lang itong mga master, tapos ayusin natin. Titingnan natin kung ano naging sira sa loob. So mostly sa ganitong sa ganitong mga problema, sa power supply tayo mag-focus dito. Or pwede din sa main board, pero kadalasan talaga power supply. So ayan mga master, bubuksan ko lang, tapos papakita ko sa inyo kung ano yung problema at troubleshoot natin. So ayan mga master, nabuksan na po natin So ngayon, una natin gagawin, i-check natin yung output, kung meron bang output yung power supply. So ito yung power supply niya. So ayan, tingnan natin, check natin yung output. So tester tayo. Ayan, DC. So check natin. So ground 5 volts. So ground tayo dito, body ground. Ito na lang, body ground. Tapos sasaksak natin mga master yung unit. Saksak natin. So ayan, nakasaksak na yan, power on. Tapos check natin kung may output yung secondary. So 5 volts. Tusok natin dito. So ayan, wala siyang output. Ayan, dito wala. Sa 12. So wala rin. So walang output yung secondary natin mga master. So check natin yung AC line nya. Baka may problema. So AC tayo. Check natin AC dito. Check natin yung AC. Ay, millivolts ba ito? Teka lang. So ayan, AC. So ayan, meron siyang 230 volts. So ibig sabihin okay yung AC natin pagpasok dun sa primary. So bubuksan natin, tatanggalin natin yung power supply nito. So ayan mga master, kitang kita, sunog. So ayan ito. Ayan. So ibig sabihin may sunog dito. Ayun may marking na indication na nagkaroon ng spark. High voltage spark. So ayan, tanggalin lang natin 'to. Power supply. So ayan kitang-kita dito. May sunog. So ganyan yung power supply natin. So check natin dito banda. Dito banda yung sunog. So ayan, confirm nga mga master. Ayan may sunog yung primary natin. So ito papunta ng negative side ng capacitor natin.
So ngayon, check natin kung may short. Check natin kung shorted to. Bakit nagkaroon ng spark dito. So ayusin na ating camera. So ito siya mga master, ito yung sunog. So check natin kung may shorted na component. Bakit ganon? So buzzer test. So check natin yung capacitor, primary filter. So ayan, shorted nga mga master, no? Shorted yung capacitor natin. Itong diode na to, pagpasok, shorted din dito. So shorted din dito, wala, goods. So shorted din. So malamang may isang component na nagdadala ng short dito, kaya sumabog to. Tapos yung problema nito mga master, sigurado tayong apektado tong driver ng MOSFET natin, yung PWM IC. Ito. So hanapin muna natin yung short, tatanggalin natin yung short, tapos tingnan natin kung anong magagawa natin dito sa power supply na to. So pwede naman tong i-convert sa 4 wires, basic naman to. So gagawin natin, tingnan natin kung anong pwede nating magawa dito. So hanapin ko muna yung short mga master, kung anong component tatanggalin natin, tapos sasabihin ko sa inyo kung anong component yung nag-short. So ayan mga master, no, na check natin. So open yung fuse to. So open yung fuse nya. Tapos ito, shorted tong tatlong to. So yung MOSFET natin okay pa naman siya. Okay pa yung MOSFET natin. So ito yung naging problema nya. Yung tatlong rectifier diode tsaka isang fuse. So ngayon wala nang short dito sa filter capacitor natin. Ayan, oh. Wala na. So pause ko muna itong mga master, tapos maghahanap ako ng pamalit para palitan natin. Subukan natin kung gagana pa tong PWM driver para sa MOSFET na to. So okay pa naman yung MOSFET. Try nating ibalik sa original. Hindi na natin siya hindi na muna natin i-convert ng 4 wires.
So push ko muna to mga master, hanap lang ako ng pamalit, papalitan natin to. So ayan mga master, no, ayan, nakahanap tayo ng pamalit. So ito yung sirang tatlo, ito yung sirang tatlo na rectifier diode nya. So papalitan natin, pati yung isang natitira, sasama na natin yan. So ito siya, so ito yung nahanap kong pamalit. So pati yung fuse ito, so papalitan natin ito. So ito yung fuse, goods yan. Tapos itong mga diode na to, goods din to. So for comparison, medyo malaki ng konti yung yung ipapalit natin. So same lang naman sila. At papalit na natin to. So ayan, lalagay ko lang. So ayan mga master, no, nakabit na natin, nabalik natin lahat. Testing natin to ngayon. So double check lang natin muna kung wala bang nabaliktad na component. Tapos check natin kung nawala na yung short kanina. So double check lang, baka may nag short or something na pwedeng pagmulan ng short. So ayan, parang wala naman. So testing natin to mga master kung magkakaroon ng out yung secondary natin. So pag wala pa rin, gagawin natin dito 4 wires na. So duda din kasi ako dito sa sa drive na to. So ma-check naman natin yan mamaya. So saksak lang natin, lang natin. So ayan, saksak natin mga master para malaman natin. So ayan, nakasaksak na yan mga master. Kuha tayong tester. DC. So check natin yung secondary kung may out na. So ayan, dito tayo sa secondary mag-check. DC. So dito. So ayan, meron na siyang 5 volts mga master. 15 volts. But easy to. Ayan, DC. So ayan, meron siyang negative 10 volts. Ayan, negative positive 10. Tapos dito sa 5 volts. So meron na siya mga master. 3.2, 5 volts. So ayan, so 5 volts, 10 volts. Supposed to be 12 to eh. Pero working na yung unit kahit na 10 volts lang yan. Tapos ito negative. So ito lang naman importante. Negative at saka positive 12, then 5 volts. So okay na to mga master. So testing natin, ikabit natin dun sa bunutin ko lang yung saksakan. So ayan, testing lang natin dun sa sa mismong unit na.
natin yung main filter, baka so yan, okay na siya, nag-discharge din. So ito yung sira niya mga master, yan, 4 na yan. Ayan, check natin dito sa mismong unit. So kakabit natin. So yan, tapos kabit natin to. So yan, saksak natin mga master para malaman natin. Medyo maingay po tayo dito ngayon kasi maraming sasakyan na daan. So ayan, sasaksak ko mga master yan. Saksak natin, then power on. So ayan, makikita natin mga master, ayan, meron na siyang power. So naglo-load na siya. So umikot na din yung desk. So yun lang yung naging problema niya mga master. Itong rectifier diode tsaka yung fuse niya, yan yung naging sira niya. Kaya wala siyang power. So yun lang mga master, gagawin natin dito, isasara na natin to. Tapos pwede nating i-release sa customer to. So sure naman tayo sa nilagay natin na parts. Ayan, yung 4 na rectifier diode na yan, tsaka yung fuse na pinalit natin, same rating lang naman. So okay na siya. So ayan, nag-reading na siya mga master, oh. Ayan, 00 1, 2, 3, then play. So ayan, playing siya mga master. Gumalaw yung lens. So okay na mga master, that's all for today's video. Sana may natutunan ulit tayo sa konting tips at pag-repair natin sa ganitong unit. So peace out mga master.